Hindi lang yung nakikita natin. Itaon ka ba mo, tabod na mo, tabod kay sa tutol ta. Kay ayaw ng Panginoon yung gossiping. Yung gossiping, yung chismosa ba? Chismis. O yung marites, yun, na-revise na ngayon, hindi na chismis, marites na, marites. Hindi marites, marites. O, si Marintes. Si Marintes. Oh, hindi si Marintes doon na. Marites. Marisol. Yun, hindi na ano na daw, yung sa English ng gossiping, yung lagi ka nang pinag-uusapan ng kapwa. Dapat, minggaw, isang tulong, yung kunyari kami, nag-uusap, kami lang nag-uusap, yung pag-usapan ng namin, yung sarili namin. Hindi kami magmarites. Yun, tapos ano ba? Hindi na kayo makialam sa amin. Kanila. Huwag natin pakialaman daw yung ano, yung buhay ng iba. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw. So initao kung bang piyo, parang yung ilaw na bong tumulamayan. So ibig sabihin, yun na nga, para tuloy ng daw tuloy lang na mo, ang bong lamayag, yari lang ka mo, ambit dumam, para tuloy sa daw na ton, na yan, kaya ang bong lamayag, siyempre, bayo, di ba? Yan ako bayo, bong minggal, iya tao iya, kay bong piyo, baka nang nibelan, bong panansinan may yun. So, bong may baan na Brian ko, bong pamansin. O, diba? Kaya, ano talaga, nang lamayag, nabedang mo, tuloy lang kum na mo. Tuloy siya nga, nanghaway. Tuloy ka tuloy siya nga ng tuwa, nang gamotay naman. Naaalala yan nila, so ibig sabihin, brighten yung ating mga ginawa sa kapwa. Na sila na ang nag-scatter ba? Sila na yung king na farayag do, to, diba yun? So, kung nang gamot, kaya kay, ano daw, sabi ng Panginoon, yung pag ginawa natin yun, gina-bless tayo ng Panginoon. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Yung hindi ka marunong makinig God sa advices sa'yo, nagbubunga na yung ng kaguluhan, wala magulo. Ginugulo mo yung imbis na Bumingga, tuloy mo na to. Tapos pinapasama mo. Ng kaguluhan. So, kayo siya na. Gaya niyan, ina-advise ka, tapos hindi ka marunong makinig. So, kung duwa sa gafaam, imbis tulong na tuloy, parang gafaam daw dapat mangyayari pa in the future. Siyempre, yari tao yung nag-advise sa'yo, ginamit ng Panginoon para ipahatid sa'yo yung advice sa'yo sa magandang salita na yan. Andi, would grow kami, tuloy ba, in the future ba? Sa umaabot, wala kang, hindi ka mapapahamak in the future. Muta may mungol si. Kung ngayon, pag napahamak ka, saka ka palang gasal. Sana ba mo na to? Kasi yung pagsisisi ay laging nasa huli. Ba ada magsisi, wala nang mangyayari. Kay naguba na tong imuhang magandang future ba? Imbis na maganda yung future mo, ginuba pud mo. Yun na nga ang sabi, ikaw lang ang humihila na nagpapahirap sa buhay mo. Amen? Yun. Ngunit, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit, ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng katarunungan. O yun daw, nandito na naman. Kung nakikinig tayo sa payo ng mga magulang natin, ay nagbabadya ng karunungan. Binibigyan tayo ng Panginoon ng sapat na karunungan upang magamit natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Ayun lang, kaso Ayun. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Itong mga aral na ito, ibinigay sa atin ni King Solomon. Ito kasi ang hanay na gihimo niya sa iyang kinabuhi. Sabi ng kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Para lang yumaman ka, para dayain mo ang ibang tao. Kahit yung lupa ng ibang tao siguro, ginagawa natin ano ba yan, ibebenta natin. Lumut man ang level ng gold, ibenta natin. Kaya mandaya man tayo sa pera. Kung meron tayong kayamanan ng kapwa mo, tapos kung tonto kayamanan, kunyari, nakahukay tayo ng kayamanan. Huwag panatay, natudol mo. Para siya na lang may parang kita na natin sa salida. Panatay, natudol mo, para iyahan na lang itong kayamanan.
O kung ano din, yung basta yung daya na pamumuhay. O kagaya ng magbibinta ka ng shabu. Isipin nyo ba, daya ba yun? O katungin nyo yung magbibinta ka ng shabu, daya ba yan? O kasi yung pagbibenta, siyempre ikaw, kunyari ako, nagbinta ako ng shabu. Tapos yung shabu na yan, inangkat ko, di ba? Ibinili ko. Tapos ibenta ko rin. Paano maging daya? Kasi kaya naging daya yun, naninira ng buhay ng iba. Wala ba yun? So, sige ba yun? Masira man yung buhay ng bata. Hanggang mabaliw. Kaya yun. Malaki man yung income ni mo diha, pero maraming napapahamak na iba. Napapahamak mo ang buhay ng iba. Kaya nasisira yung buhay nila. Kaya yan mo, hindi daw pwede na yumaman ka at ginamit mo lang ang daya o kinakamkam mo ang pera ng iba. O ila na nanitagamdo ba? Ang sabi dito, kayamanan na tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. O so pag hinaghirapan daw natin, lalo lang yan dinadagdagan ng Panginoon. So kung nangyari kayamanan, so kay mo bayo, mamut ya, dili di ay imuhang kwarta, imo na imong kuan, negosyo or business, tapos dili nato gihaguan, dili na daw na pinagpapala ng Panginoon. Continue sa iya pero dili na magdako god. Hindi man natin nga hinihiling na kagaya nung yung kay Yabis, kay Twin Ann, ganon. Hindi na maglaki ng ganon negosyo. At least maglago din na lumaki ng lumalaki ng konti. Na hindi na uubos ba. Kumbaga, ngaan mo to bayo sinen. Kumbaga, magtubo nga ang kingan kulos-kulos. O alam no, diyak mo. Ang matapat na maghintay ay nagpapahina ng kalooban. Ngunit ang matagal na maghintay ay nagpapahina ng kalooban. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. O see, kung pinaghirapan mo yung mga pangarap mo na abutin, ay sabi niya dito, ay nagdulot ng kasiyahan. Kaya kung mangarap, ngunit ang pangarap na matupad ay may dulot ng kasiyahan. Siyempre, pinag-anuhan mo yun pinaghirapan mo yung matupad yung pangarap na yun. O diba? Hindi yung, banayad. Kunyari, para maabot mo yun, magbayad ka. O bayaran mo para maging makapakasa ka sa exam, bayaran mo. Yes, pwede mo kung magbayad ka daw ng tawag doon. Manayad kung para makapasa sila as an attorney, ganyan, abogado, ganyan mo kung banayad. Aywan ko lang din kung totoo. So, parang din. Sakyan manbutan nga hindi mo pinaghirapan. Sa dulo niyan, wayo, sinaan. Mosok, sinaan, la bayo, ibara, tumawakan. Tunid ang bayo, kabutan ha. La, gafaan mo mo na karma, hindi mo pa maranasan ngayong araw na yan. Siyempre, sa umaabot pagtanda mo pala, doon mo palang maaani yung mga karma na nabut ba kuntong namoklo sila yan. Oh, yun. Saan na ba? Hanggang 14 ba ako kanina? Ang nawawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. O lagi ito ba? Laging pag yung ang nagwawalang bahala sa payo ay nahantong sa sariling kapahamakan. Ma'am, na mapahamak kasi lagi ka na lang sinasabihan pero hindi ka nakikinig. Di, ang dulo niyan, mapapahamak ka. O, istirin na mo, ang nagkatulikong magapulong. Sino dalala, lakunong alam do. Hindi ka nakikinig kahit nakikita na gano'n yung kamalian mo, tapos a-advisean ka na hindi mo nagawin yan, porsigido ka pa rin nagawin, di anong papupunta nun? Kapahamakan. Kay hindi ka nakikinig. O saka ka pa magsisi pag nandun na. O yun nga, paano ka pa iaangat ng kapwa mo kung nalunod ka na dun sa ginawa mong kapahamakan? Mahirap nang bangunin mo yung kapwa mo na mismo siya ay ibinubulig niya yung sarili niya dun sa kapahamakan. O diba? Kaya taon takot de, ano mo tulan ta do, wala kung ngalan do. No bere anak ko, kay siya man mismo ang gumagawa ng kanyang sariling
desisyon, hindi yung desisyon ng Panginoon o desisyon ng taong hindi nakikinig dun sa payo ng iba. Kaya sabi sabi ni King Solomon, yung mga Proverbs, itong pag-aaral na sinasabi ni Solomon dito, para makita natin yung kamalian natin. Makita natin ano ba yung tama. Dapat ba ako nakinig sa sa advice niya? So dapat pala, nakikinig din tayo sa mga advices ng iba. Para tayo ay makaabot dun sa tuntungan na mas mababa pa dun sa kaalaman natin. Hindi abot ng kaalaman natin ba? Kahit ikot utak do. Gakit na to, kay tungod bang tumungol do, idip udel, idumod. O diba? Yung tuntungan na parehas nito, medyo mataas. Siyempre ikot fardam. Karang tatak ngali ta sunta ba yan ay fardam ta. Pero inaangat tayo ng Panginoon, yung kaalaman natin, dinadagdagan ng Panginoon yung kaalaman natin. Inaangat niyang ganun. Kahit tungod, marunong kang makinig sa mga payo ng iba. Lalo na kung sa biblical terms. O di ba nandito, sinabi ng Panginoon dito, hindi gawa-gawain lang ito. Ito, kaya naging prosperous yung buhay ni King Solomon. Nung panahon na yun, nung panahon nila. Bata pa man siya, pero binigyan na siya ng Panginoon ng kaalaman, tamang kaalaman, upang makuha niya, makabot niya ba itong yung pagdumala sa iyahang kaharian, sa ilahang lugar, diha sa Jerusalem. Iyan, Jerusalem, napakagandang lugar yan. Ang mga hari ang namamahala niyan. Kaya sila, naging prosperous yung buhay nila. Kasi nakikinig sila ng payo ng mas maalam sa ilaha. Iyon. Ang turo ng matalino ay bukal sa buhay. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay malayo sa bitag ng kamatayan. O, ang taong may kaalaman. Siyempre nagtuturo yan sila para maayo ang imuhang dalan. Maayo ni mo imong dalan. Mao gani nga tudloan ka. Kaya lang, kung dili pud ta patudlo, hindi rin tayo gustong magpaturo. Kaya maliko-liko tong imuhang dalan. Unya, gusto wala na kumbaga, hindi na nato to sala. At least nagawa natin yung karapatan natin, yung part natin as magulang, as a magulang sa ating mga parang gano'n din ang Panginoon. Siya yung Ama natin na sa langit, ginahanay sa atong mga dapat natin gawin, samtang naapat sa diri sa lupa. Sabi nga nila, hindi man daw habang nandito ka lang sa lupa, yun lang yung pagkakataon natin humingi ng tawad sa kapwa at sa Panginoon. Sabi nga, naalala ko nung nagsalita ng uli dito sa patay sa iyang anak. Sabi niya, mon ingaan ko. Kay hapit na siyang mabukto anong gininga. Sabi niya, holding hands tayo ye. Holding hands tayo ye para maka-recharge ako. Kung battery lang ang kinabuhi, di ba? Pwede natin i-recharge. Kung flashlight lang ang atong kinabuhi, pwede ka mag-charge. Ang kinabuhi man dili man ang battery, o di ba? Nga pwede nato i-recharge. Parang sakit paminawon, o di ba? Pag gusto mo man, hapit na siya mamatay, hapit na siya mabugto, sabi niya kay Ye, magholingan sa UV para maka-recharge ako, para magdagdagan pa yung buhay ko. Hindi pwede man, hindi man ganun ang buhay natin. O di ba? Sige tayo palalo dito sa lupa. Gusto natin yung kasayahan, lahat ng kalayawan dito sa mundong ito. Hindi tayo nakikinig sa mga salita ng iba, sa mga advices ng iba na mas nakakabuti unta sa ato, mapapaayo sa ato ang kinabuhi, pero hindi tayo nakikinig ng mga advices. Gusto lang nimo ang imuhang kagustuhan. Paano pagdating na yung time? Hindi man na nato ma-recharge ato ang kinabuhi, di ba? How could we recharge? O di ba yun siya, gusto man niyang mabuhi. Kaya yet, gulang na siya, bata pa man siya, hinungon lang namatay. Hingon niya, mag-holding hands ta. Gusto na ako i-recharge, ako ang kinabuhi. Bakit? Hindi man natin ma-recharge ato ang kinabuhi? Pwede ba yun i-recharge na ato ang kinabuhi? Kaya gani, habang buhi pa ta, kung naay isulti sa ato, naatay kamalian, ako, sabi ko nga hindi ako perfect. Naapod ko'y kamalian, pero ginatry na ko
nga lahat ng yun hinihingi ko ng tawad sa Panginoon. Kasi habang buhi pa tayo, yun lang yung chance natin. Nga, maghingi ng tawad sa Panginoon. Kung ano may gawain natin, hindi man ta ka-recharge. Hindi man ta battery nga i-recharge ang ato ang kinabuhi. Kay hangtod dito lang na yun na siya. Hindi na siya pwedeng dagdagan. Kaya hanggang yun na, upos umol na ba, hanggang sindato na yan. Kung sa yun nga sa mga nagninigarilyo pa, hanggang doon na lang yung hanggang doon sa filter na lang yung ng buhay. Kaya yun ang lagi nating intindihin. Kaya gani, sabi ng Biblia na nabasa dito, ay kailangan ikuan jud nato ang ato ang kinabuhi. Kailangan kaya gani sabi ni King Solomon, gihanay niya ang kinabuhi. Gihanay niya ang mga proverbs, mga pag-aaral ba na gusto ni Solomon sa atin para magampanan din natin ang buhay dito sa lupa as nakakalugod sa Panginoon. Di ba? Kung hindi man tayo perfect, aminin natin hindi ka perfect. Pero naaman Ginoo, naaman ta nga magsulti sa Ginoo ang atong dili ka kung dili ka perfecto, isulti na nato sa Ginoo ato ang mga kamalian. O di ba? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang katalino ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Ay, sabi ko pa pala. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, sabi niya. O kung ikaw, kasi, kung matalino ka, kung mayroon pang kaalaman, bayin mo kadugangan para mayroon din kung gusto mong paggalang sa iba. Huwag rin gagalangin ka ng iba kung ikaw mismo ay hindi mo ginagalang yung sarili mo. Wala kang respeto sa sarili mo. Wala kang respeto din sa kapwa mo. Wala kang respeto sa magulang mo. O di ba? Paano mo magigain yung respeto sa iba kung ikaw mismo sa loob ng pamamahay wala kang respeto sa magulang mo? Kung ikaw anak, wala kang respeto sa magulang. Kung ikaw magulang, wala kang respeto sa anak. Paano mo magigain yung paggalang ng iba kung magsimula sa pamilya pa lang ay wala na yung respeto sa isa't isa? O di ba? Kaya ma-spread yung paggalang sa iba sa iyo. Kailangan isimula mo sa iyong pamilya. Galangin mo yung magulang mo. Kung hindi ka nakikinig sa magulang mo, ganun din yung ibang tao sa iyo. Yun kasi yun na ang ini-invest mo ba? Yun ang investment mo, gina-invest mo para sa imong sarili. Investment man na. Yung paggalang ng ibang tao, investment man na. Kumbaga, yan ang investment ayun ba? Nagsantifo ng itong sarili, ipaggalang ng iba. How the others respect you kung ikaw mismo wala kang respeto sa loob ng pamamahay mo? Kasi sa pamamahay nagsisimula ang lahat. You respect your family, you respect your parents, your siblings, mga kapatid, anak, asawa, misis or asabana, respetuhay para maging pud nimo ang respect sa uban. Amen. Ngunit ang kataksilan ay naghatid ng kapamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay makikita sa kanyang gawa. O kung ikaw balasubas ang imuhang ugali, makita man na sa imuhang linihukan daw. Pero kung ang tao may takot sa Diyos, may respeto sa kanyang sarili, may gugma sa iyang pamilya, makitaan man na sa imuhang panimalay. O di ba? Nakikita yan sa panimalay nimo. Kung ikaw mismo balumbado ka sa loob ng pamamahay mo, lahat ng plato, lahat ng lamesa, ginapang anak nimo, ginapang labay nimo. O di ba? Ibig sabihin, doon din nakikita yung dili maayo nga kinaiya. O di ba? How could others respect you? Paano ka respeto ng kapitbahay mo din kung gano'n? O di ba? Hindi man yun nga sabi ko, hindi tayo perfecto. Mayroon din tayong mga saltik ba sa utak minsan. Mayroon tayong saltik, kaya dili nato mapunggan. Pero at least hindi ka makaano sa uban. O di ba? Makapasakit sa uban. Kung makasakit man ta,
you learn to accept your, failures or mali ni mo, pwede ka maghingi ng sorry. Sabi nga, ano ba yung sabi natin? Learn to say sorry, hug, di ba? Hug, sorry, and I love you. Di ba ganun yon yung ano natin? Kaya kailangan i-learn natin maghingi ng sorry kung naatay sa'yo. Para, yun man lang ang rason para magbalik ang kuan, ang relasyon kung maghingi ka ng sorry. Not unless kahit na siguro, yung pinakamalaking mali mo, kung humingi ka ng sorry, mapapatawad din yun. O hug. Diba, learn to say sorry, hug, and say I love you. Masamang tagapagbalita ay lumilika ng kaguluhan. Ayun na kanina. Masamang tagapagbalita ka ng, imbis maayo tong balita, kunya pag-abot dito, gidagdagan nimo na naggulo na. O, diba? Gulo na kaayo. O. Masyado nang magulo, kay ginulo mo masyado. Imbis minggal tuloy ko na ano po, nabutan no, ang di pag-abot dito, gulo na masyado. Na. Oo, kaya kung huwag na natin sabihin. Dibdibin na lang natin. O ipag-pray natin yung mga taong para magbalik ang relasyon. Kung mayroong may lamat na, lamat kung gatuan na ba? Kung gatuan na, para magbalik yung relasyon, ma-erase yung lamat, ipag-pray natin para magbalik yung relasyon as a family of Christ. As a family natin sa Panginoon. O diba? O, sabi dito tagapamagitan ay lumutas ng alitan. Ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumutas ng alitan. Yung ikan panuusi dito, dapat minga iuday lang doon pagkakat dito para malutas yung problema nilang dalawa. Hindi lalong magdukil ba? Yun. Kaya ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. O puro ito, yung hindi ka nakikinig sa saway, ito siya mo lang gano'n. Kaya mo, yun. Kung hindi ka makinig, ibig sabihin, masasadlak ka sa kapahamakan. Ang kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Na may kahihiyan daw, lalo ka lang mapapahiya kung hindi ka nakikinig sa mga saway na dapat ay gawin mo. Kasi nga sa tono, sabi yun mo, namot sinaway, gawin mo, yun. Muto na mo, mabsige, mo, hindi. Masasadla ka sa kahihiyan, imbis nga, magtubo ang imuhang maayong kinabuhi, dili na hinuon, kay ikaw man ihapon ang naghimo. Yun na nga sabi kanina, ikaw ang naglukmok sa sarili mong kumunong. Dapat dito lang, dapat ilabong dibati. Dili na ka makabangon. O diba? Malapit na pas. Dalawa na lang. Ang pangarap na natutupad ay dulot ng ligaya. Ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Kung ang pangarap mo natupad mo, napakasaya ng hindi lang ikaw na mismo nakakabot sa imuhang pangarap, kundi pati ang imuhang ginikanan nga naghago, naghimo ang tanan, maskin sa anong kalisod, nangita ang imong ginikanan para lang makatapos ka ng pag-aaral, di ba? Kaya yun, hindi lang, pati pamilya mo, ay yung anak mo, ikaw na anak, nakatapos ng pag-aaral, siyempre matutuwa din ikaw, kaya siyempre may maayos ka ng trabaho, makukuha mo ng lahat ng gusto mo, makapag-travel ka pa, kaya naman kay trabaho, kay sweldo, makatravel ka, makatupag, maskin asang lugar, makapasyal ka, kaya naman kay sweldo. Kunya, matuwa pa yung parents mo at kahit paano makatulong ka rin sa kanila, o di ba? Kaya yun. Ngunit ang masamay mangmang ay masusuong, ano ba ako? Ang kahihiyan sa lapin sa pipilig sa tawa. Ang pangarap na natupad ay may dulot na kaligayahan. Last word. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino daw. Ngunit ang kasama ng mangmay ay nasusuong sa gulo. O diba? Kung kita hindi marunong nakinig, sabi nga mula sa umpisa kanina, hindi ka marunong makinig sa advices,
hindi ka hindi ka nakikinig sa advices, tapos hindi po din mo i-apply sa imong sarili, sige ka gihapon sa imong dili maayo nga trabaho, ano ang kasasadlakan mo, kaguluhan at problema sa imong kinabuhi. Tapos yun na nga, kahit ang pamilya mo na gustong tulungan ka at ikaw ay ayaw mong magpatulong, ay kahit tulungan ka pa ng tulungan tapos ikaw mismo ay hindi ka nagbabago, ganun pa rin lang ganun ang gusto mo, ay lalo kang masasadlak, walang makakaahon sa'yo kung hindi ang sarili mo lang. O di ba? Kailangan kita habang buhay pa tayo na nga ang sabi, ang buhay natin hindi rechargeable. Hindi rechargeable ang kinabuhi nato. Kailangan habang naapata dire sa kalibutan, habang buhay pa ta, habang malakas pa tayo, ihanay na nato ang kinabuhi nga ito sa Ginoo. Ano na natin ba? I-flight ka ba duwata na will. Kay habang will ta. Kay kung namatay na ta, wala na pangadji diha. Dili na mangadji ang imong pamilya para makato kag langit, dili na. Kay kung namatay na ka, diba katong dalawa gani si Lazarus ug katong mayaman, pagkapatay nila diretso na sila sa impyerno ug atong langit na po ang isa. O ibig sabihin pag namatay ka na, pag matay na ini yung kaluluwa mo, magalito yung katawan, magalis yung kaluluwa mo, ato na kag impyerno ng isa, kung impyerno katong mayaman atong impyerno, yung pobre atong langit. Oh. Diretso na to, dili na pwede ipangadjion pa. Wala na dito sa purgatorio nga sabi nila. Dili na ka mag-stay dito sa purgatorio. Nya mangadji sila pag human pangadji katong imong mga kamag-anak diri sa yuta. Mangadji ay mag-transfer dito sa langit, dili mauna ang istorya. Ang sabi ng Biblia, kay nakita naman natin yung yung mayaman at saka si Lazarus, yung mayaman at saka yung pobre, namatay silang dalawa. Pagkamatay nila si mayaman nag-adtong impyerno. Katong pobre nga si Lazarus nag-adtong langit. O di ba ibig sabihin, pagkamatay nimo, adto na ka kung asa ka padulong nga napili nimo. Diretso na. Wala na adtong purgatorio. O sabi ng iba, sabagay hindi lang bitaw ko mag-isa adtong impyerno. Ahay! Sabihin ko na ganyan kasi hindi mo pa naranasan. E paano kung nandun ka na, mayroon ka pang pagkakataon humingi ng tawad sa Panginoon? Hindi na. Wala na chance habang naapata diri sa yuta. Katulang ang atong adlaw nga pwede makapangay pa sa ilo sa Ginoo sa atong mga kalapasan. Dili na dito. Dili na mga G. Wala na pangadji ay dira. Kay human kini mo kamatay diretso na. Parehas sa atong bata ko nga nakita ko talaga. Nakita ko yung bata nga may sakit. Yung sa closing na to yung bata na may sakit, yung heaven ang sabi niya, ang title nung napanood ko. Yung bata may sakit, tapos dinala sa ospital. Karon pag hindi pa man siya namatay pero naghiwalay itong iyang kaluluwa ba. Nakikita niya yung pangyayari. Nakikita niya yung mother niya, nagahilak, nakita niya yung papa niya, nag-ato dito sa simbahan dito sa ospital, naghilak sila. Tapos pag ato niya sa simbahan, mag-isa lang siya, mayroon siyang nakitang lalaki nga nakaputi. Mahaba ang damit. Yun daw ang nagbit-bit sa iya, nag-ato sila langit. Yun bata na yun, nag-ato siya langit. So nakita niya ang langit. So nakita din niya ang kung ano ang impyerno. Yung langit, nakita daw niya yung yung pangalan ng mga tao, mayroon din siyang nakitang bata na walang pangalan. So, ibig sabihin, totoo pala yun, na may langit. Yung bata nga walang pangalan, di ba, lang iba yun, ato gama, yung naalisan kagod. Yung di ba, namatay yung baby, mga 1 month pa lang yung buntis, o 2 months pa yung buntis mo, tapos nagawas yung baby. Di ba, gilubong, wala man ay pangalan. Ganun pala din pagdating daw sa langit, nakita daw niya yung bata daw, na kaibigan niya, nakita daw niya doon. Tinanong daw niya kung anong pangalan niya, wala daw siyang pangalan.